Ayan, ayan oh. Narinig nyo yung sipol? Medyo hindi namin type tong hotel na to. Excited ako doon sa hotel namin bukas. Kasi maraming awards yung hotel na yun, tapos mura lang siya. So ito na yun. Everything you need is here. Ang ganda ng hotel na to kasi mayroon siyang free breakfast. Wow, 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 wow. Wala akong masabi. Puro wow lang. Good morning from Hong Kong. Ito na si Ragasa. Ragasa? Nakikita nyo ba yan? Yang hangin na yan. Ang lakas niyan. Hindi kami pinatulog niyan. Natulog lang ako 2 oras. Nagising ako sa hampas ng hangin sa bintana namin. Lumilipad yung mga yung mga ulan. Yung ulan lumilipad. Ayan, ayan oh. Narinig nyo yung sipol? So, nakita nyo kanina yung video kung gaano kalakas yung hangin kaninang madaling araw. Nakatulog ako around 12 o'clock. Nagising ako ng 3 a.m. And then from 3 a.m. until 6 a.m. hindi na ako nakatulog kasi nga grabe yung hampas ng hangin dito sa window kung saan ako nagva-vlog ngayon. Ayan o. Tingnan nyo. So, ngayon, technically, wala nang ulan. This is around 11:45 p.m. Pero makikita nyo naman yung lakas ng hangin tsaka yung bilis ng clouds na mag-move. Pero hindi na siya ganun kalakas na, alam mo yun, yung hampas ng hangin today. Hong Kong already issued T10, so typhoon signal number 10 sila dito. Close ang Disneyland, close lahat. Pero bababa kami later just to check kung kaya ba namin lumabas at di kami tatangayin ng hangin. Titingnan lang namin. Kasi technically, lilipat kami ng hotel ngayon. Pero dito lang sa area na to. So, lalakarin lang namin siya. Hindi namin kailangan sumakay ng MTR kasi sarado din. Hindi namin kailangan sumakay ng Uber or taxi. So, maglalakad lang kami today. So, hopefully, tuloy-tuloy na to hanggang sa mawala na yung lakas ng hangin. Kasi sabi nila, ito daw yung strongest typhoon here in Hong Kong after so many years. Hindi ako masyado nakatulog dahil sa praning ko. Ang ginawa ko, nakatulong yung pag-open ko ng TV para may white noise, para ma-focus yung attention ko dun sa tunog ng TV kaysa sa hampas ng hangin kanina madaling araw. So, ayun lang. It's such an experience that I can share sa mga followers ko the next time they will try to book here around mga August, September season, rainy season, bagyo season. Basta pag bagyo season sa Pilipinas, same lang yan dito sa Hong Kong. Kaya talaga kung pwede kayong wag na lang mag-Hong Kong ng mga ganitong buwan. Bukod sa napakainit ng June onwards, siguro mga July onwards, July, August, September, I think those are the worst months to be here in Hong Kong. Because sobrang init, like matutunaw ka sa init, lapot na lapot ka, tapos rainy season, extreme. Yun, siguro, yun yung pinaka-practical na pwede kong tip na mabigay sa inyo. So ngayon, kumakain lang ako ng aking brunch. Technically, kanina, kumain ako ng tinapay, tsaka chichirya kasi sobrang nagutom na rin ako. So sobrang, alam mo yun, dami ko na naiisip na overthink na ako, nagutom na ako. Tapos ngayon, ito yung dinner ko kagabi na hindi ko naubos. So, para lang siyang liempo. Ayoko na ganun, baka mahulog eh. Roasted pork. Roasted pork palang tawag dito. Pero parang hindi naman siya roast. Roasted ba to? Oo, kasi syempre wala nang Oo, kasi lumamig na siya. So, kinakain ko lang to para hindi sayang. Tapos, meron ako dito na kakainin later yung #B na egg tart. Yan. Ito, #B egg tart. Try natin to later. So, yun lang. Update namin kayo kung ano mangyayari. Labas kami later. So, we'll try our best to document it. And hopefully, we'll remain safe. But I guess, Hong Kong naman is more advanced than Philippines. Kung sa Pilipinas to nangyari, malamang may sira ng mga bahay, may bahana, ganyan. Dito, ang aga nila nag-prepare eh. Wala akong nakikitang baha. Nakikita ko sa bintana eh. May mga naglalakad ng mga tao. Meron mga sanga ng puno na nasa floor, pero hindi madami, hindi significant. So, pansinin nyo na lang. Pakita ko na rin din sa inyo. O, yan. Wala naman masyado. Ayun, may naglalakad. Hinahangin yung payong niya. Kaya huwag ka na lang magpayong, mag-raincoat. Nagdala kami ng raincoat. Tapos ito, yan lang. Tsaka dun sa baba. So basically, I think
Mas kalmado na to compared kaninang madaling araw. And I hope it will stay this way or less pa. Nakapag-pack na rin kami ng mga gamit namin. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung itong luggage na to, yan, walang laman yan pagpunta namin dito. Yan yung mga pasabay kahapon. Tapos yung may konting, may inaasikaso lang siya konti. Yan. Okay naman yung tulugan namin. Kasya naman kami sa isang bed ni Mike. See you later on our next hotel. Dito sa Yau Ma Tei pa rin. Yau Ma Tei area kami, and as you can see, mahangin talaga. Yan lang talaga ang problema. Minimal yung rate pero sobrang hangin. Lumabas lang kami kasi we're checking out today and tinignan namin kung gaano kalayo nung so far safe naman kami dito. Ayan, I hope na tumigil na tong bagyong to at umalis na siya para bukas makagala na kami. So we are in our second hotel on this trip, and this was our outfit since this morning. Buti na lang may raincoat kami from Shopee. Nagamit din namin dito. Look at Mike. Oh. Ganyan ang outfit namin today na nag-iikot dito sa Yau Ma Tei. Buti na lang may open na Best Smart 360 at DS Groceries. Nakabili kami ng mga pwede naming pasabay din ng mga pagkain. So this hotel is also on the same area. Medyo hindi namin type tong hotel na to. So disclaimer na lang. Sobrang liit nitong hotel. Baran na nga natin ito. Naiirita na ako. Pero nakatulong siya kasi hindi kami nagpayong. Talagang ito lang yung suot namin the whole time we were walking around. Maulan pa rin naman kasi, tsaka malakas pa rin yung hangin. Pero hindi na siya like, alam mo yung kanina na sobrang ragasa talaga yung ulan. Hindi na ako nakapag-vlog kasi una sa lahat, itong camera na to ay hindi waterproof. Ilalagay ko na lang dito yung mga ginawa namin kanina with my iPhone kasi kahit paano waterproof naman siya. Basically, diba meron kaming 4 pieces of luggage, 2 large and 2 small. Ang dinala lang namin dito sa hotel na to because sobrang liit niya ay isa. So, bukas, dahil lipat na naman kami ng hotel, pero dito lang din sa area, napuntahan na namin kanina, malapit lang dito, iniwan na namin dun yung luggage namin. Buti na lang mababait talaga yung mga tao dun sa hotel na yun. At pinaiwan namin yung luggage doon. At with a fee. Oo, with a fee naman, $10. So, mag-quick room tour lang tayo. This is M1 Hotel in Yau Ma Tei. So, ang kinagandahan ng hotel room na to, katabi lang niya yung MTR station. Pagka pumasok sa MTR station na yun, yun yung lift na agad. Kaya okay na okay siya. Napagbaba nito, lakad ka lang ng konti and then kanan ka, ayun na yung MTR station. Tapos malapit siya sa restaurants, malapit siya sa McDo, Jollibee, DS Groceries, Best Smart 360, convenience stores, maraming restaurants. Basta sobrang convenient naman niya yung location niya. Ang pangit lang dito sa hotel na to, kahit di pa namin siya natutulugan, is the space. The space is like Ramada Hotel, napakaliit. Tsaka yung smell niya medyo hindi ko maintindihan eh. Or talagang sensitive lang talaga ako sa strong scent. Hindi ko masyadong type yung ano. Tsaka luma na tong hotel na to. Ito, pakita ko na para wala na akong dada. So, ito yung view from the window. Yan. Tapos, ito yung headboard. Ito na yung kama. Malaki yung kama in fairness ha. Queen size to. Kita nyo naman si Mike, nandun na siya sa edge oh. Ito na yung sa side table niya ay ref. Mahal po ko sa may ref. Ayan, may mini ref, tapos yung ano ng aircon, tapos remote ng TV, phone, walang tissue. May tissue ba? Parang wala. Ay, hindi, meron. Box, meron yan. Hindi pa nabubuksan. Meron. Tapos dito sa kanan, ito na yung banyo. Pagpasok mo, yan na yung shower. Siyempre, wala tayong bidet, pero may towels naman. Wala rin silang toiletries. Yan na yon. Very straightforward. Ito na yung door, palabas.
Ito yung luggage namin. Isa na lang. Buti na lang isa lang kasi nga, hindi kasya yung mga large dito. Ito yung full body mirror, sabitan ng damit mo. Tapos, ayan na yung parang side table. Ay, side table. O basta, yan. Basta table. Tapos ito yung TV. Wow! Meron pang ano. Tapos merong kettle, merong saksakan dyan, dalawa. May blower. May blower, may coffee, may safe, blower na feeling ko, ayan o, super luma na siya. Tapos itong parang upuan. Ano bang tawag dyan? Pwedeng higaan din to. yan na yun, basically. Tapos meron palang hangers dyan. Pwede sabitan ng damit mo. So, yun na nga. Dahil wala kami masyadong dala, yung 2 pieces of large luggage namin nandun na sa next hotel. Tapos yung isang maliit namin nandun na rin next hotel. Wala kaming damit na dala. Ayaw din namin maligo dito. Pero, if budgeted ka talaga, magkano ba to? Mahal, paabot naman ang phone ko. Excited ako doon sa hotel namin bukas. Ako din. Kasi maraming awards yung hotel na yun, tapos mura lang siya. Anyway, dito muna tayo sa M1 Yaumate Hotel. Tingnan natin sa Klook kung magkano. So, you can book this for as low as 3,000 pesos per night. Kasya dito 3. Tapos kung gusto nyo higaan yun dito, pwede rin naman siguro. Di naman sila strict, di naman nila binibilang. Isa lang ang passport na kinuha nila sa akin. Wala rin security deposit. So, basically, itong room na to ay deluxe room. Bakit sa picture iba? May similarity, pero parang luma na yata tong room na to. Meron silang mga 2 twin beds. Pwede na, kaysa mag-chunking mansions kayo or Mirador, yung mga sobrang liit talaga, like nakaka-suffocate. Dito na lang. Maganda talaga yung location, yun talaga yung panalo dito. So today, since T8 pa din ang typhoon signal, hindi mo na kami lalabas. Labas lang kami later para kumain. Nakakain na rin kami kanina ng noodles namin sa Yunnan Rice Noodles. Favorite namin yun dito ni Mike. Pero kasi, hindi English yung name yung nakalagay sa labas, Chinese name yung nakalagay. So, tinranslate na lang namin. Dito muna kami, mag-work muna kami, higa, tsaka magnanap kasi nga wala akong tulog. At least ngayon hindi mo na maririnig yung mga hampas ng hangin kasi hindi na ganun kalakas yung hangin. So, yun lang. See you later. Bye! I guess it's time to eat #Bees egg tart. Yan. This is it, guys. Let's see if masarap talaga siya. Sarap. Siguro kung bagong luto to, kasi kahapon pa to mas masarap siya. Pero feeling ko, comparing to Bakehouse and KFC, parang mas pipiliin ko si KFC at saka si Bakehouse. Hindi ko alam. Masyado lang siguro ako nakakapalan sa crust. Pero yung consistency is the same. Ayan makapal siya. Pero masarap yung pineapple bun. Oh, masarap yung pineapple bun ni #B. Oh my God. Hey guys, today is our day 3 here in Hong Kong and guess where we are? At sorry, ito pa rin yung suot ko kasi hindi pa ako naligo. Lilipat na kami dun sa next hotel namin. 3rd hotel namin on this trip. So basically, kaya hindi kami naligo kasi ayaw namin maligo dun sa hotel na yung pinakita ko sa inyo. So, tiis na lang muna. Mamaya na kami maliligo pagdating dun sa 3rd hotel namin. Pero anyway, we're here in Jollibee. Mahal. Malapit lang to sa hotel namin kanina. Actually, malapit yun sa hotel. Nung first hotel, second hotel, at third hotel, malapit tong Jollibee na to. Kasi isang area lang sila. Alam nyo guys, nakakatuwa kasi parang mas masarap yung fries nila dito. Yung chicken joy nila, hindi ko alam, pero parang hindi ganun ka-same like sa Philippines. Pero masarap din naman, pero hindi siya tulad nung nasa Pilipinas. Pero yung fries nila, hindi kasi ako fan ng Jollibee fries. Mas fan ako ng McDo fries. Pero dito, masarap yung fries nila sa Hong Kong. Tapos, yung bill namin today, ang in-order namin is 2-piece chicken, isang 1-piece chicken with rice, tapos may drinks na nakasama. Total bill is 97 Hong Kong dollars. So, mga 700 plus yung bill namin. So, hindi siya mura. Hindi siya mura dito. Yun lang, share ko lang. Bago kami mag-shopping today kasi pupunta kami sa GU, Sneaker Street ulit. Tsaka, baka mag-donkey kami. Si Mike magka-Causeway Bay siya later. Ako, dito lang muna ako. Baka mag-sort ako ng orders or mag-edit ako. So, bahala na.
Hey guys, we are on our third hotel and this is the Salvation Army Booth Lodge located in Yau Ma Tei. This is also near MTR station, Yau Ma Tei, Exit C. Pagbaba mo ng hotel mo, meron na rin agad bus station, sobrang dami. Even yung airport bus pwedeng dumaan dito. Itong hotel na to, malapit din siya sa mga bilihan ng mga pasalubong, convenience stores. Tapos pag lumabas ka ng Nathan Road, which is few steps away lang from this hotel, sobrang daming restaurants na. Name it, you have it. Tapos if your purpose also is about shopping, like if you want to shop on Sneaker Street, Longfong Mall, GU, clothes, etc., etc., may Temple Street Night Market, may Ladies Market, Sneaker Street, Longfong Mall, malapit to dito, walking distance lang. Bakit namin alam? Kasi galing na kami doon kanina. Kung napansin nyo, lahat ng hotel na pinagstayan namin dito sa trip na to, yung first 3 hotels namin ay dito lang sa Yau Ma Tei area. Yung first, we were in the City View. So far, that's my top 1 on this trip. M1 Hotel, Yau Ma Tei din. Okay lang kung gusto nyo na ng tutulugan pero decent enough, pwede na yon. This one, Salvation Army, okay na okay siya. I want you to take a look at it. Itutur ko kayo dito sa hotel na to. Pero nandito tayo ngayon sa 7th floor kasi ang 7th floor, yun yung lobby nila. Etong nandito ako ngayon is their recreation area, which is where you can work, you can muni-muni, lalo na pag malamig dito. Okay, dito rin pwede kumain and all. Ang galing nga, meron silang parang balcony area. Ayan o, diba? Ang ganda. Sa loob niyan, meron silang chapel, pero that's for staff only. And then this one, pwede mong upuan yan. Medyo basa lang kasi umulan nga, may typhoon. Tapos pagpasok mo, aircon siya. Pwede siyang maging co-working space. Yan. Meron din silang luggage storage. May CR sila dito. Tapos, this is their lobby. I think maraming awards tong hotel na to. Everything you need is here na. If you need comb, it's $2. Cash only. Mask. And then the map of the MTR if you need it. If you need the airport bus, yan ang A21. Ito yung time, meron na rin dito. So, parang it's so nice that they have this information. May power bank din silang rental if you need it. And then complimentary suites. And then they also sell water. Ayan. Tapos, medyo multi-awarded tong hotel na to. Tapos, ito yung vending machine nila where merong mga snacks, cup noodles, mga ano-ano. You can purchase this using Octopus card. And then, ito yung area where you will eat or get your free breakfast. Complimentary rin yung use ng microwave, mga ganyan. Tapos may water, may hot water here, coffee, tea. You can make your own coffee and tea. Yan, meron din dito. May toaster. Tapos ito, merong complimentary biscuit and soda. Tapos may juice pa. Galing ko nga ako nito. Tapos soy sauce. Yeah, may saksakan din sila dito. Tapos ito yung plates. Tapos dito yata yung food for breakfast tomorrow. Ang galing, nakakatuwa. If you forget your adapter, you can buy from here $10. And then meron din silang hotel airport transfer pero may bayad to syempre. Tapos wala sila nung hotel accommodation tax na 3%. Wala sila nun. So wala rin kaming na binayaran. May wifi sila. May weighing scale. For the luggage. Weighing scale is for the luggage. Cute, no? Merong mga nakalagay, please leave a message of support. Tapos meron din silang mga bulletin board dito of Hong Kong attractions. Galing, nakakatuwa. Parang tourist-friendly hotel. Nakita tayo sa room. Ito yung elevator nila, maliit lang. Tapos marami siya. So may mga guest room, may school, meeting rooms dito sa ano na to. Paglabas mo, merong nakalagay, I can do all things through Christ who strengthens me. Galing, di ba? Kasi it's a Catholic hotel. Tapos merong free use of alcohol gel. And then, ito yung lobby ng hotel room. Pasok tayo sa room 912. So, pagpasok mo, ayan na si Mike. Meron ng area dito where you can work. Isa lang yung chair nila. Pero marami ka namang pwedeng lagyan. Very spacious naman siya. So, pwede mo ilatag yung mga luggage mo. So, yun yung luggage namin, 4. Tapos may TV, aircon, maliwanag. I like that maliwanag this hotel is. 2 single beds yung inano namin sa Klook. 3,500 pesos per night lang to. 2 tao na. Pero, I think di naman sila strict with the number of packs. Lalo na pag kids. So, okay lang. May saksakan doon. Type-C, tsaka yung dapat may travel adapter ka. Tapos, ito na yung parang closet nila. Nilagyan namin ng mga pinamili. Ayusin namin later. Tapos, meron silang free use of payong. May luggage rack.
Tapos may hotel slippers, merong hangers. Ito yung bintana. Tapos yan yung luggage namin. Maluwag pa, oh. Full body mirror. Ito yung banyo. May hair dryer, may sabon. Tapos may mga tissue. Towels are already provided. Walang bidet, of course. Malinis. Well-maintained, mabango. Yun isa sa gusto ko rin. Kasi yung M1 Hotel kahapon, hindi mabango. Hot and cold shower. Wala silang mga toiletries dito. Kaya kailangan yata namin bumili kasi wala kaming dala. Tapos, safe and then mini ref over here. Mahal, may complimentary juice, water, coffee sa baba, tsaka mga snacks. Ang galing. So, ito na yon. Everything you need is here in the Salvation Army Booth Lodge. Kaya pag binook nyo to sa Klook, make sure na gamitin nyo yung discount code ko na main Klook para makatipid pa kayo. Tapos, syempre, price varies per season. Alam nyo naman yan. Hindi naman pare-pareho. Kung nakuha namin to ng 3.5, hindi ibig sabihin na makukuha nyo rin siya ng 3.5. So, it depends. Lalo na kapag peak season kayong pupunta dito. So, kanina, kwentuhan ko lang kayo. It's already 4:30 p.m. So, pag alis namin sa M1 kanina, dumiretso na kami dito. Nilagay namin yung mga gamit namin dito kasi walking distance lang naman. And then, nag-lunch kami sa Jollibee, which nakita nyo naman kanina. After lunch, naghanap muna kami sa Sneaker Street ng mga pabiling sapatos like Puma. And nakabili ako ng sapatos. Yung Rosy na Puma. Ang ganda! Pakita ko na ba? Pakita ko ba? Pakita ko na. Bumili ako ng ito. This is the Puma Speedcat Rosy. Kasi alam nyo, sabi ko, pag nakahanap ako ng size ko, bibilin ko. Eh, dun sa official store ng Puma, wala. Pero dun sa katabi ng official store, meron. Size 5. Ito na! Ganda. Kakaiba yung box niya. Tapos may sarili siyang dust bag. Ayan o, may sarili siyang dust bag. Katuwa. And then, tara, this is it. Meron pang ano bang tawag dito? May ganito pa. Ano ba siya? Oh, may ganyan pa. Para saan ba to? Rosy nakalagay. Kung sino man ang fan ng Blackpink, nilalagay yata siya sa sa sapatos. Ayan o, may ganito. Pero maglalagay ba ako? Hindi naman ako fan ng Blackpink. Dalawa yung pins. Isang black, isang white. Tapos, may libre pang mga sintas. Yan, 2 libreng sintas. Ito na siya! Ayan, may nakalagay na Rosy sa loob. Ang ganda, diba? Speedcat na merong kaartehan dito na meron ka pang tali dito, meron ka pang tali dito, diba? Gamitin na natin to bukas sa Disneyland. Sabi ko, diba? Sa story ko, hindi ako nepo baby. Pero ang dami nagpasabay sa akin. Sabi nung nagpasabay sa akin ng follower, sabi niya, ma, makakaambag na ako sa mo, Speedcat mo. O, diba? Nakakatuwa siya. Huling sapatos ko na to. Bihira naman ako bumili. Bihira naman ako bumili. Hindi naman ako palagi bumibili. Masipag naman ako. Hindi ako nagnanakaw. Diba? Kaya deserve natin to. Yeah, this is a want, not a need. But, sometimes we have to spoil ourselves because of our hard work. Hindi ka na nakakatulog, kakatrabaho, tapos di mo pa re-reward ang sarili mo, diba? Bibili ako ng toiletries. Yun lang. So, later, call ko mag-edit muna ako ng videos. Bye. Mag-edit muna ako. Hug muna. Edit akong videos today. Tapos, love you. Mag-message ka sa akin, ha? Ano na naman yung pinagbibili mo? Siyempre yung favorite ko. Grabe talaga to. Pinakawalan ko lang ng 1 oras. Pagbalik, meron ng bake house. Ano mga pinamili mo? Vanilla donut na vanilla custard, which is really, really good. Meron akong favorite mo. I was supposed to look for the plain one. What's the favorite? This is the ham and cheese croissant. Ah, yeah. You'd really like the croissant. Sana pinapakita mo sa kanila yung mga So this is the ham and cheese croissant. This is the vanilla donut. And then, meron silang bagong product, which I want to try. This is the cheese cone. Ano? Cheese cone. Ano yun? Cheese. The bread. Kaya hindi kami pumapayat eh. And of course, my favorite. Egg tart. The best egg tart in Hong Kong. Dapat tikman mo ni KFC kasi pareho sila bake house. O alam nyo na, si Mike mahilig siya sa tinapay. Maliligo na kami, finally. Meron nang nabili si Mike na toiletries. $26. Ito. Mahal nga yan, $26. Dove.
Shampoo, conditioner, tsaka ano lang, body wash. Kasi wala tong hotel na to na shampoo, conditioner. Grabe, the best talaga yung city view so far in this trip. But, wait and see kung saan kami bukas, lilipat. So, we just ordered our dinner tonight from Food Panda. Kasi gusto namin ng noodles, wonton. Ito yung kinakain namin ngayon. Food Panda. Para lang siyang Grab. Meron naman tayong Food Panda sa Pilipinas, diba? Habang pinapanood ko yung vlog ko from Japan, Creatorverse, kasi i-check ko kung final na siya. Ano pang mga dapat i-comment sa video na yan. Care of my editor, Tim. Hello! Day 4 here in Hong Kong. Good morning, everyone. We're about to go to Hong Kong Disneyland. Mag-shoot tayo ng videos doon for Hong Kong Disneyland. And then, mag-check-in tayo sa favorite hotel ko dito sa Hong Kong. Alam nyo na yon kung kilala nyo na ako at matagal na kayo nag-follow sa akin. Alam nyo kung anong favorite hotel ko. So, pumunta tayo doon later at hindi ko pa yun na-vlog. So, first time nyo makikita sa vlog yung hotel na yon. I'm very excited. Maaraw na dito sa Hong Kong, pero yung Typhoon Opong ay parating pa lang sa Pilipinas. So, siguro, baka nasa Hong Kong yun by tomorrow. Sana makauwi kami bukas, diba? Yun lang naman ang prayer natin. Eto na, nakatulog na kami dito sa Salvation Army. Okay yung tulog namin, masarap. Nagla-live din kasi ako. Facebook live ako, guys. Ayan, oh. Kasi habang wala pang kumakausap sa akin, mag-vlog na lang muna ako. Ayun. So, hindi kami nagtabi ni Mike sa kama kasi single bed siya. Kasya naman kami technically kung pipilitin namin, pero hindi kami kasya. Gets nyo? Hindi komportable. So, update ko kayo later anong ganap namin. Ang ganda ng hotel na to kasi meron siyang free breakfast. Kahit hindi naman namin in-avail yung free breakfast. Dim sum breakfast siya. So, may siopaw, siomai, beef balls, may cereals, may sandwiches, juice, yan. Ang bait talaga nila dito. I love them. I love them. Yun lang. So, see you later, guys. Outfit check for today. Top from GU. Skirt from GU. So, this is our breakfast. Pwedeng sandwich, pwedeng cereals. You can toast it here. Make your own coffee, juice, and then dim sum. Breakfast. Oh, bus na. Siopaw yan kanina. And then, ito, mga siomai. And then, you can refill your water here. And then, microwave. Pa-check out na kami. Antay na lang namin yung sundo namin today. Bago kami pumunta sa next hotel namin. This is their, anong tawag dito? Canteen. Canteen and co-working space. Ang galing. Kasi yung chairs niya parang pang-office. So, ayan, oh. So, pwede ka kumain dito. Very, relaxing. Pwede pa sa labas. Pwede ka dyan tumambay. We're here. It's like you're not in Hong Kong. Riding Kuya Tony's taxi again. Yes. Papunta kami ngayon sa... Went across the mountain. Check-in na kami before we go to Hong Kong Disneyland. Sa tunnel kami ngayon. So instead of traveling 1 hour via train, taxi will take us like 20 minutes going to Tuk from Yau Ma Tei. Nag-uusap sila. Si Kuya Tony magaling mag-English. Hey guys, we're here in my favorite hotel here in Hong Kong, and you know what that is. If you're really a follower and a member of my Facebook group, you would know that this is my favorite hotel. Welcome to Novotel Citygate, Tongchong! Oh my God, alam niyo kung ba't ako excited? Kasi kanina pag check-in namin, na-recognize kami nung nasa front desk, yung Indian girl doon, tsaka yung Pinoy na nasa front desk. Sabi nila, welcome back. Kasi nga lagi tayo nandito, diba? And then sabi na, since we're just gonna stay here for 1 day, sabi nila, might as well upgrade us to a suite room. Oh my God, first time ko. Nakaka-excite kasi yung binayaran namin hindi pang suite room, pero oh my God, gusto ko makita. Excited ako, first time ko makikita. So we are in room 22-23. Sabay-sabay na natin tignan. Yung gamit namin, nilagay na ng asawa ko sa loob. So sabi niya, dapat para makita ko daw yung totoong reaction ko pag kita ko ng room. So eto na. Ganda ng ano nila, key card. No? May butas-butas. Ayan. Okay. Woo! Exciting, exciting, exciting. Okay, so pagpasok, pero mamaya na natin titingnan yung mga yan. Pero oh my God! May bathtub! It's may his and hers! Na, ano ba tawag dyan? Bathroom? Sink! Tignan mo, sobrang stunned na ako. Hindi ko naman sasabihin ko. Wow! Oh my God!
Oh my God! Oh my God! Oh my God! Tingnan natin ang view. Ano ba to? Automatic ba to? Oh my gosh! Wow! You get to have this Tongchong view! Oh my God! Ah! Ang ganda! Mali pala ako ng pagbukas! OMG! Oh, ang ganda! Sa kabila, ganun din. Papakabigat naman kasi. Wow! Look at this view! You can see Citygate Outlet. It's really connected to this hotel. Tapos yun yung sakayan ng papunta ng Ngongping at saka ng HZMB Port. Oh my gosh, ang ganda! This is Lantau Island, guys. And this is the reason why it's my favorite. Because of the mountains, the seas, Ngongping cable car you can see from here. And the room! Look at the room! May sofa! Ang ganda! Ganda, mahal. Oh, tapos king-size bed. Yee! Ang saya. Tapos tingnan na natin to. Bakit may ganito? Yoga? Pang-yoga? Yoga mat? Pang-exercise? Taray! Parang ganda yung pendant light natin sa banyo. Ang galing. Tapos tingnan mo na dito sa CR. OMG, look at this. Look at the bathtub. Pwede ka ditong manood ng TV. May TV. May toiletries na. Yan. Oh, pack. His and hers. Di na kayo mag-aagawan. May tissue. Ano to? Drawer. Toiletries. May tubig. May magnifying mirror. Tingnan natin ang pores. Tapos, ito ay shower area. Rain shower. Tapos dito, ito yung toilet. Isa lang ang toilet. Yan. Syempre, walang bidet dito. Yun lang. Pero okay lang. Ang saya. Pwede mo pa i-close to, oh. Pero ayoko na i-close. Huwag na natin i-close. Wow, 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 wow. Wala akong masabi. Puro wow lang. Ang ganda talaga ng Novotel. Dito naman sa side na to, yan, ito, pwede na pala ma-close. Ito na yung yung pwede kang coffee, Nespresso, ayan. Tapos, kettle, ice, wine glasses. Tapos dito, storage. And then, ito siguro yung mini ref. Ayan, ang mini ref. May laman ba? Ayun, may isang tubig na laman. Only naman ng tubig dito, you can ask. Closet area. Safe, may plancha, merong payong na pwede ipahiram. Oh my God! Kala ko automatic na hulog. May ironing board. Ayan oo nga no. Wow! Wow! Oh my God! Ang saya! Thank you Novotel! Thank you Accor Plus! Pwede ka rin dito mag-type-type. Type-type? Tada! Ayan, meron pang pailaw dito. I can't believe it. Thank you Novotel for upgrading our room. Doon naman yung silvery guys. Doon. Dito yung Novotel, di ba? Ito yung connecting to Citygate Outlet. Ayun yung silvery. Okay din yan. Same, magkapatid sila ni Novotel. Kaya sobrang sulit dito. Tapos yung airport, andun na. 5 minutes away lang ang airport. Wala kang problema pag nandito ka sa Novotel. This is really value for money. Malapit sa Disneyland, malapit sa Ngongping, malapit sa Macau, malapit sa Citygate Outlet, sa MTR Station. Lahat na ng pwedeng puntahan ng isang turista, okay talaga dito. Ito yung favorite ko at ito yung lagi kong nire-recommend sa inyo. Kasi nga, syempre gusto ko naman na value for money kayo, di ba? Hindi lang yung basta-basta makamura ka pero pagod ka naman, sobrang layo ng biyahe mo, hindi rin siya sulit. Kaya talagang this is really the best. And thank you Lord! Kasi binigyan tayo ng ganito and maganda na yung weather. If you're looking at it now, the weather is really nice. After signal number 10 here in Hong Kong 2 days ago, the weather is really nice. Thank you, Lord. My gosh. This is how lobby looks like. Pwede kang mag-order ng crib for your baby. Tapos ito yung view sa elevator.
Ganda ng view, diba? Elevator pa lang yan! Baba na kami. We're going to the lounge. Ano yung lounge? 21st floor. At 21st floor. So, baba lang tayo ng isang floor. So, sino ba yung nakaka-lounge? Ang mga nakaka-lounge ay mga nakabook sa suite at members ng Accor Plus. Platinum members. This is the premier lounge of Novotel. Tapos may only food dyan. Pero hindi naman mabibigat yung meals. Very work lang. Meron silang fruits, juices, breads, drinks. These are all unlimited. Kaunin ng alak, ng kape. Anong meron? Donuts. Naku, salad na lang siguro. Ito pala, dim sum. Open naman ito. Ayan, congee. Chicken congee. This is siomai. And then this is stir-fried noodles. Okay, yan yung mga pagkain dito sa lounge. Meron ding cereals. I guess I would go for the salad because I'm not a bread person. You can toast your bread here. May butter. Puro foreigner lang dito. Alam mo, nasa Hong Kong kami. Ang ganda ng view. Parang hindi nalinisan tong glass window na to. Same view sa room namin.